nung naka-formation na kami for reception, tapos nagma-march off na yung mga senior namin, parang iba na yung kaba ko. Imagine ko parang isang first station, parang baka siguro mahimatay na ako. Right after nung reception, I was expecting na yun magiging matindi na yung training namin kasi we are introducing na kung ano talaga yung officership. Kailangan naming gumising ng maaga. And start na nung maglinis kami ng barracks. Then, pagdating ng 0400, lalabas na kami for reveille. Mag-exercise na kami. Yung reveille, yan yung signals ng start of the day ng training ng isang officer candidate course. So dito siya, binibigyan siya ng span of time para mag-prepare ng kanyang rooms, maglinis ng kanilang barracks. At the same time, dito na rin natin kinakandak yung mga physical conditioning. So yung set ng exercises na naka-prepare sa kanila, so nag-start tayo sa mababang count or repetitions to enhance their physical abilities. Kailangan naming mag-properly para makasabay kami lahat sa pagpapalakas. So, itong reveille talaga na to, signals the start of the day. So, naging tradition na rin siya sa lahat ng military institutions. Pagdating sa drills, medyo mahirap din yung adjustment ko doon. Properly talaga dapat din lahat kayo sabay-sabay, magka-dance. Ang ganda kasi tingnan pag nagsasabay-sabay kayo. Tinuturuan kami ng mga senior officers, sila yung nag-guide sa amin. So malaking bagay yon para matuto kami. Yung learning how to march, kasama yan sa drills and ceremonies. So dito sa drills na to, mini-maintain natin sa kanila yung posture as soldiers na, hindi na yung from civilian life, transform natin sila into future officers. Ang pinaka-main purpose talaga ng marching and dito sa drills and ceremonies is for them to synchronize their movements and at the same time to follow commands. So dito sa drills, meron tayong designated na mga commanders. Meron tayong company commanders, battalion commanders, and the brigade commander. So nagbibigay siya ng order. Yung order niya is to execute something. Dito, na lalaman ng ating officer candidates, yung mga junior officer candidates, on how to follow orders. So synchronize yan siya, dapat sabay-sabay yung execution, maganda yung pag-execute. Not only that, nagagamit din yan sa operation. So after nila dito as officer candidates, pupunta sila sa field. So marunong sila na magbigay ng command and to follow commands from their superiors sa field. The goal of the OCS is to develop college graduates into platoon leaders. We are looking for college graduates aged 21 to 27. They must be physically and mentally fit to join the service.
Sa mess hall, kung mapansin natin is medyo magulo siya. Parang chaotic yung environment. Dito, ang purpose nito is for the officer candidates na ma-maintain yung kanilang stability under pressure. Doon talaga ako medyo na inis kasi ang ingay na nga, pinapagalitan ka pa. Yung sabi nga nila, yung rationale talaga, meron doon. Parang sa first day pa lang, pinaramdam na sa amin kung bakit palagi silang sumisigaw sa mess hall. Doon sa field kasi, gulong-gulo talaga yun pag nagputukan na yung mga rationale nila doon. Para makapag-isip kami ng maayos, despite sa pressuring environment, na kahit ganun nakagulo, ganun naka-chaotic, is makakapag-isip pa rin kami ng maayos. Which is para sa akin, na overcome ko siya. Kapag nasa field ka as platoon leaders, pag nasa combat operations ka at na-encounter kayo, sigurado magsisigawan yan to relay commands sa mga from unit to another unit, magsisigawan yan or through radio. Kahit chaotic siya, mamimaintain natin na yung ating mga officer candidates is makapag-isip pa rin or magawa nila ang tama kahit magulo na ang kanilang environment, kahit grabing sigaw or putok na dyan. So yan yung stability under pressure na dinedevelop natin sa kanila. Ma-practice natin din sila sa observation skills nila. Meron tayong posture, hindi pwedeng palingon-lingon, yung mga dam guard or yung mga junior officer candidates natin para aware sila sa environment nila. Yung peripheral vision, nakafocus ka sa isang bagay sa harap mo, na-observe mo lahat ng nangyayari sa paligid mo. Dito rin natin tinuturo yung mga mess etiquette or dining etiquette natin. Dahil sa role nila as officers of the Philippine Army, meron tayong mga ceremonies at yung mga ibang events na kailangan pag nag-dine in tayo is alam natin yung dining etiquette as officers. Ayos lang naman yung training sa akin, pero yun nga lang, mahirap talaga. Mahirap mag-army men. Pero kung talagang desidido, kakayanin. Sabi nga ng isang officer namin na tapusin mo lang ang isang araw, yun lang problemahin mo. One day at a time. Matatapos din to. Pagdating ng alas 8, perform na kami for classroom instruction doon. Walang senior. Kami magkaklase lang, tapos meron kami instructor. Tinuturuan kami niyan. Siyempre, sobrang dami, medyo mahirap. So, talagang kailangan focus talaga doon. So, doon, may time for rest na rin yun. Isang topic at a day lang talaga kami. Class 60 will proceed to their respective classroom for their classroom instruction. Instruction here, 3. March up! Dahil kami ay kakapasok lamang, kami ngayon ay tinatawag na dam guards. At bilang dam guards, hindi yan tinitake as an ultimatum na i-take literally, kundi isang constant reminder na kami ay mga estudyante pa lamang dito sa OCS at dapat naming matutunan kung ano ang trabaho at kung paano kami magiging tunay na sundalo at leader ng Philippine Army. Dito nagkakaroon ng sharing ng mga experts sa mga fields of knowledges and yung mga sharing ng mga experiences. So, nagkakaroon dito ng mga instructors sa labas at the same time yung instructors din dito sa OCS. Sinishare natin sa kanila yung values, ethics, and knowledges and military skills necessary for the preparation ng kanilang roles as second lieutenants and future platoon leaders ng Philippine Army. Dito nagkakaroon ng klase, formation. Ang pinaka-importante dito din is na-share natin yung experiences na related sa kanilang mga subjects. Para yung mga officer candidates na from civilian life na naging officer candidates, nakikita nila ano yung importance ng mga subjects na yun para meron silang foresight kung anong mangyayari sa kanila sa field at ano ang applicability ng isang subject or bagay na tinuturo natin sa kanila. And at the same time, sinashare din natin yung values and ethics for being a leader. Sa squad leaders time natin, ito yung span of time na binibigay natin sa squad leaders and their squad mates to have a quality time or bonding together.
squad leaders time is nagkukwentuhan, nag-sharing ng mga insights, anong i-expect namin sa susunod na araw, mga activities namin, anong i-foresight namin para sa susunod na araw, mga next activities. Yung squad leader mo kasi sila yung parang kapatid or nanay, tatay na namin na kinukonsider doon sa loob. Sila yung naglo-look out sa inyo. Ako sobrang high moral ako pag andyan yung mga SOC, mga squad leader namin. Kasi parang feeling mo may sumusuporta sa iyo sa loob, may nagmo-motivate sa iyo doon sa loob na kaya mo to, andito kami para sa iyo. Doon namin na sasabi sa mga squad leaders namin kapag nahihirapan na kami, kung ano yung mga na-encounter na problema namin doon. So, sa kanila kami nagkukwento. Meron kasi silang inabot sa aming notebook na kung hindi namin kayang i-directly na sasabihin sa squad leaders, pwede kaming magsulat doon na sa loobin namin kung nahihirapan ba kami, ganito, para alam nila kung paano kami tutulungan. Dito siya, medyo binibigyan na natin sila ng time to relax or to be hindi siya yung parang confused. So ito is parang nagiging quiet time na rin sila. At the same time, itong time na to, natututo yung ating mga senior officer candidates or yung mga squad leaders to practice their mentoring and coaching sa kanilang mga juniors. So linilid nila yan, inaalam nila yung anong problema or any paghihirap ng isang junior officer candidates para magkaroon din sila, ma-develop din nila yung decision-making abilities nila. Pagdating naman po sa barracks, yung mga officer candidates natin, ito is yung controlled environment sa kanila. Kaya siya naging barracks for them to develop yung camaraderie and yung paano sila makipag-usap sa senior and juniors. Since nasa isang barracks sila, mas may time po sila na bisitahin yung mga juniors nila or yung junior officer candidates para makapag-mentor. At the same time, nakakapagtulungan din po yung isang organization like yung squad. Nakakapagtulungan lahat ng squad mates since isang room sila or isang barracks. Yung mga platoons, na-develop natin yung teamwork nila, kung paano sila gumalaw as a team or platoons, and yung mga company. So, meron din silang pride dyan or yung pinagmamalaki sa squads nila. So, that is the time na nakakapag-direct sila na communicate. Purpose nitong inspection is to see to it that all officer candidates are uniformed, well-disciplined, and united.